Chapter 29. Ang pagbabalik ni Elma sa Pinas. Lumipas ng 2 linggo pa uwi na si Elma sa Pinas, at hindi muna sinabi ni Elma kay Alex na uwi na siya dahil gusto ni Elma ay susurprise si Alex sa bahay. Habang naimpake si Elma ay tutulungan siya ni Marie. "Complete na ba mga gamit mo?" sabi ni Marie. "Opo ate," sabi ni Elma. "Bakit kasi bigla ka ipapauwi ni Ma'am Lea? Alam mo na inggit kami ni Luis sa'yo," sabi ni Marie. "Bakit naman?" sabi ni Elma. "Mabuti ka pa maaga makakauwi sa Pinas. Kami ni Luis kailangan patapusin yung contract namin dito bago pa kami makauwi," sabi ni Marie. "Actually, nanghihinayang ako sa contract ko di ko tinapos," sabi ni Elma. "Di ka ba masaya uwi ka na?" sabi ni Marie. "Masaya naman. Nanghihinayang nga ako," sabi ni Elma. "Okay, basta mag-ingat ka sa biyahe," sabi ni Marie. Lumipas ilang oras ay dumating si Gabby sa bahay nila Elma para ihahatid niya si Elma papunta ng airport. Elma, ihahatid na lang kita sa airport. Sabi ni Gabby. "Wag na, sir," sabi ni Elma. Sige na, baka mag-late ka pa sa flight. Sabi ni Gabby. "Okay po," sabi ni Elma. Tapos 1 oras pagdating nila sa airport at bago pa pumasok si Elma sa boarding gate ng airport, ay nagpapasalamat muna siya kay Gabby sa pagiging mabuti boss nito sa kanila. "Thank you sir sa pagiging mabuti ka boss sa amin at thank you rin dahil di lang tauhan tingin nyo sa amin, kundi kaibigan o kapatid. Thank you po ulit Sir Gabby. Sige Sir Gabby, pasok na ako sa loob," sabi ni Elma. Lalakad sana si Elma kaso bigla siya tinawagan ni Gabby. Elma, Sabi ni Gabby. "Bakit po?" sabi ni Elma. see you soon. Sabi ni Gabby. "Okay po, sige bye," sabi ni Elma. Tapos ilang oras nasa Pinas na si Elma. Sa airport, paglabas ni Elma sa airport ay nakita niya agad yun, magulang niya sila Mercedes at Pablo, kasama sila Ira at Jane, tapos agad lumapit si Elma sa kanila at nagyakapan sila. "Welcome back, Bes," sabi ni Ira. "Thank you, Bes, na-miss ko kayo," sabi ni Elma. "Kami lang. At saka alam na ba ni Alex nandito ka na sa Pinas?" sabi ni Jane. "Di pa, gusto ko susurprise si Alex," sabi ni Elma. "Mag-uusap lang ba kayo dyan? Di pa ba tayo uwi?" sabi ni Mercedes. "Uwi nga po mama," sabi ni Elma. "Tara na, baka pagod ka na sa biyahe," sabi ni Mercedes. Sa kabila banda sa kondo, pagpasok ni Alex sa kwarto ay nakita niya si Jessica sa kama nakahiga. "Hi, Be," sabi ni Jessica. Be, ano ginagawa mo dito? Sabi ni Alex. "Wala, napansin ko di na tayo madalas magkita dahil sa trabaho mo," sabi ni Jessica. Sabay tumayo si Jessica sa kama at lumapit kay Alex, tapos yumakap nito banda balikat ni Alex. Sorry, super busy lang sa site, nakaka-stress na bago project namin. Sabi ni Alex. "Kaya nandito ako para mawala ang stress mo," sabi ni Jessica. Talaga? Sabi ni Alex. Naghalikan sila tapos tinulak ni Jessica si Alex sa kama at sumakay siya sa binti ni Alex at binuksan ni Jessica ang polo ni Alex at hinalikan nito ang dibdib ni Alex hanggang sa may nangyari sa kanila sa bahay nila Elma. Habang nag-aayos mga gamit sila Elma at Mercedes ay nakwentuhan sila. "Kamusta buhay mo sa Amerika, anak?" sabi ni Mercedes. "Mabuti po mama, at saka po kahit bago bukas yun restaurant namin, marami kumakain doon," sabi ni Elma. "Eh yun boss mo doon, mabait ba?" sabi ni Mercedes. "Mabait po si Sir Gabby," sabi ni Elma. Tapos may kinuha si Elma sa bag niya at binigay niya kay Mercedes yun envelope, ang laman American dollar. "Ano ito?" sabi ni Mercedes. "Ipon ko, yun papadala ko sa nyo, kalahati yon ay ipon ko doon sa Amerika. Ibibigay ko sa nyo para pagdagdag sa papagamot ni Papa," sabi ni Elma.
Wag na, ipon mo yan at saka may budget pa kami para mga gamot ng papa mo, sayo na lang. Sabi ni Mercedes. Sige na, mama. Sabi ni Elma. Okay anak. Salamat. Sabi ni Mercedes. Kinabukasan sa kondo paggising ni Alex ay nakita niya si Jessica na gising na. Good morning, be. Sabi ni Jessica. Good morning to be. Sabi ni Alex. Naghalikan sila, habang naghalikan sila ay bigla nagring ang cellphone ni Jessica agad tumigil sa paghahalikan sila Alex at Jessica at agad kinuha ni Jessica ang cellphone niya sa bedside table at nakita ni Jessica ng daddy niya ang tumatawag. Wait, busy daddy tumatawag. Hello dad. Sabi ni Jessica. Jessica, nasaan ka? Sabi ni Joe. Nasa bahay ni Diane, bakit dad? Sabi ni Jessica. May meeting tayo sa mga investor natin. Sabi ni Joe. Oo nga pala, papunta na ako dad, bye. I have to go. Sabi ni Jessica. Bakit? Sabi ni Alex. May meeting kami ni daddy sa mga investor. Sabi ni Jessica. Okay. Sabi ni Alex. Lumipas ilang minuto ay lumabas na si Jessica sa kondo sa elevator ay paakyat na si Elma habang si Jessica naghihintay yung elevator tapos pagbukas ng elevator ay nakasalubong sila Elma at Jessica. Lumabas na si Elma sa elevator at si Jessica pumasok sa elevator sa kondo habang kumakain ng almusal si Alex ay bigla may nag-doorbell. Akala ni Alex si Jessica nag-doorbell. May nakalimutan ka ba? Sabi ni Alex. Pagbukas ni Alex ng pinto ay nagulat siya nang makita niya si Elma. Surprise, love. Sabi ni Elma. Ah, love, kailan ka ba nakauwi at saka di ba 5 months na lang uwi ka na bakit napaaga uwi mo? Sabi ni Alex. Ano ba, love, isa-isa lang tanong, kahapon lang ako umuwi at saka ipapauwi ako ni Ma'am Lea dahil may offer siya sa akin ipapadala niya ako sa hotel ng kaibigan niya bilang head chef dito lang sa Pinas. Sabi ni Elma. Yun contract mo sayang naman di ba 2 years lang 1 year and 7 months ka pa lang doon sa Amerika. Sabi ni Alex. Actually nanghihinayang ako sa contract ko, pero sinabi ni Ma'am Lea doon na lang sa hotel tatapusin yun contract ko. Teka parang di ka masaya nakauwi na ako. Sabi ni Elma. Of course, masaya ako nakauwi ka na nabigla lang ako at saka na-miss kaya kita. Sabi ni Alex. Na-miss din kita love. Sabi ni Elma. Nagyakapan sila tapos ilang oras ay pumunta sila sa bahay nila Alex para maibigay ang pasalubong para kanila Aileen nang galing ng Amerika at habang nasa sala sila ay nagkwentuhan sila. Elma, thank you sa pasalubong mo sa amin. Sabi ni Aileen. Wala anuman po tita. Sabi ni Elma. Mabuti umuwi ka, makapunta ka sa kasal. Sabi ni Vinto. Kasal? Sino po ikakasal? Sabi ni Elma. Kami ni Tita Eileen mo. Sabi ni Vinto. Congratulations po tita Tito. Sabi ni Elma. Masabay kaya na kayo ni Alex para double wedding? Sabi ni Aileen. Nasamid si Alex sa sinabi ni Aileen. Love, okay ka lang? Sabi ni Elma. Okay lang ako, nasamid lang. Sabi ni Alex. Habang nagkwentuhan sila ay bigla pumasok si Ali at nakita nito nandito na si Elma. Ate Elma. Sabi ni Ali. Ali. Sabi ni Elma. Lumapit si Ali kay Elma at nagyakapan sila. Binata-binata ka na ang laki mo na. Sabi ni Elma. Oo, nakaka-crush na yan si Ali. Sabi ni Vinto. Si Daddy talaga, wag mo naman ako pinahiya kay Ate Elma. Sabi ni Ali. Bakit, totoo naman? Sabi ni Vinto. Bigla nagring ang cellphone ni Alex ang tumatawag si Jessica. Excuse me. Sabi ni Alex. Lumabas si Alex sa pool area at sinagot ang tawag ni Jessica. Hello, be. Sabi ni Alex. Hello be, nasaan ka? Sabi ni Jessica. Nasa bahay ako, bakit? Sabi ni Alex.
punta ka dito sa hotel, namimiss na kita. Palambing sabi ni Jessica. Na-miss mo na agad ako, kagabi lang tayo magkasama at saka di pwede ngayon. Sabi ni Alex. Bitin pa ako kagabi at saka bakit di pwede? Sige na, punta ka na dito. Palambing sabi ni Jessica. O sige, pupunta ako pero matagal ako, bye. Sabi ni Alex. Binababa na ni Alex yung tawag at pumasok sa loob ng bahay. Ah, love, hindi kita maghahatid sa bahay nyo. Sabi ni Alex. Bakit love? Sabi ni Elma. May nagkaproblema sa site kailangan ko pumunta ngayon. Sabi ni Alex. Gabi na, di ba pwede ipabukas na lang? Sabi ni Elma. Di pwede, kailangan punta ako doon, ipabook na kita ng grab taxi okay, sige bye. Sabi ni Alex. Hindi hinalikan ni Alex si Elma at agad-agad umalis lumipas ng 1 oras sa hotel pagbukas ni Jessica ng pinto ay hinalikan niya agad si Alex. Ba't tagal mo? Palambing sabi ni Jessica. Di ba sinabi ko sa'yo na matatagalan ako at saka may sasabihin ako? Sabi ni Alex. Mamaya na lang yan sasabihin mo, paligayahin muna kita. Palambing sabi ni Jessica. Hinalikan ulit ni Jessica si Alex tapos hinubad ni Jessica ang long sleeve ni Alex tapos binuhat ni Alex si Jessica habang hinalikan nito ang dibdib ni Jessica hanggang sa may nangyari sa kanila tapos 30 minuto habang nakahiga sila at hinalikan ni Jessica si Alex sa liig ay bigla nagsalita si Alex. Nandito na siya. Sabi ni Alex. Sino? Sabi ni Jessica. Yun girlfriend ko, nakauwi na siya. Sabi ni Alex. So, paano na tayo? Sabi ni Jessica. Ewan ko, be, siguro wag muna tayo magkita. Sabi ni Alex. Bakit? Be. Sabi ni Jessica. Gusto ko bumawi sa kanya para di niya ako pinadudahan. Sabi ni Alex. Ayoko, kung sa trabaho mo lang dahilan kung bakit di tayo magkita na inis na ako, ngayon pa nandito na yon girlfriend mo. Umiiyak sabi ni Jessica. Jessica, unawain mo ako at saka di naman kita iiwan, kailangan ko bumawi sa kanya. Sabi ni Alex. Medyo umiiyak na si Jessica at niyakap niya si Alex sa dibdib nito. Sa sinabi mo lang na wag muna tayo magkita parang iniwan mo na ako. Alex please, wag natin gawin ito. Di ko kaya, basta magkikita pa rin tayo kahit 2 times a week lang please be. Umiiyak sabi ni Jessica. Okay, magkikita pa rin tayo tahan na. Sabi ni Alex. Talaga? Sabi ni Jessica. Oo. Sabi ni Alex. Yumakap si Jessica kay Alex at may nangyari ulit sa kanila. Sa kabila, banda sa bahay nila Elma, habang magkausap sila Elma at Jane, ay sinabi ni Elma na di siya hinatid ni Alex. Ano, di ka hinatid ni Alex? Sabi ni Jane. Oo, at saka kanina sa kondo di ba sinurprise ko siya? Sabi ni Elma. Tapos ano nangyari? Sabi ni Jane. Parang gulat na gulat siya. Sabi ni Elma. Sino di magugulat? Umuwi ka biglaan pati kami ni Era nagulat nung sabihin mo sa amin na uuwi ka na dito. Sabi ni Jane. Hindi. Ibig ko sabihin parang iba gulat niya parang di siya masaya nakauwi na ako dito. Sabi ni Elma. Nako, di siya masaya o baka iisip niya may bantay na siya at di na siya mambabae kasi nandito ka na. Sabi ni Jane. Jane. Sabi ni Elma. Bakit? Seryoso ako. Noon nakita ko si Alex sa bar, may kasayaw ng iba babae, gusto ko bugbugin si Alex. Sabi ni Jane. Jane, kung ano nakita mo noon wala yun. Sabi ni Elma. Wala yun. Elma, di ka ba nadududa kay Alex? Sabi ni Jane. Nagdududa na ako, pero gusto ko bumawi kay Alex baka may pagkukulang ako ang dahilan kaya siya naghahanap ng iba babae. Lalo na di ko pa ibibigay sa kanya yun pagkaberhen ko hanggang kiss lang sa labi ibibigay ko sa kanya. Sabi ni Elma. Ano, sa loob ng 4 years at bago ka pa umalis dito sa Pinas noon ay di mo pa ibibigay pagkaberhen mo. Bakit? Sabi ni Jane. Di pa ako handa at saka gusto ko kapag kasal na kami ni Alex dun ko ibibigay yun pagkabirhen ko.
Sabi ni Elma. Kaya pala, alam mo, kung ako sa'yo, bigay mo na sa kanya, baka tuluyan mambabae si Alex. Sabi ni Jane. Ano gagawin ni Alex ngayon? Nandito na si Elma, sa Pinas. Abangan ang susunod kabanata. Huwag niyo malimutan mag-like at mag-subscribe na sa channel ito, and thanks for watching.